Isaiah chapter 53, New King James Version. The sin-bearing Messiah. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hide, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He was put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul, and be satisfied. By his knowledge my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Tagalog, Isaiah 53. Sinong naniwala sa aming narinig?
at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng muka ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya'y ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya, at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay, at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan. Makikita niya ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa, at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami, at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't kahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kanyang kahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami, at namagitan para sa mga lumalabag. Ilonggo, Hiligaynon, Isaiah 53. Sinobala ang nagpati sa among mensahe,
Sinabala sa mga ginpakitaan sang Ginoo sang iya gahom ang nagtuo. Kabubot-on sang Ginoo nga ang iya alagad manginpareho sa tanom nga nagatubo nga nagapanggamot sa mamala nga duta. Wala siya sing katahom o kun kaambong nga manamian kita sa iya. Gintamay siya kag ginsikway sang mga tao. Madamo ang iya mga kasakit kag mga pag-antos. Gintalikdan nata siya, gintamay kag ginbaliwala. Sa pagkamatuod siya ang nag-antos sang mga kasakit kag mga pag-antos nga para kuntani sa aton. Abi naton ginsilutan siya sang Dios tungod sa iya mga sala. Ang matuod ginpilas siya tungod sa aton mga paglapas. Ginhanot siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya ginantos amo ang nakahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan kag paagi sa iya mga pilas. Ginayo kita. Tanan kita pareho sa mga karnero nga nagtalang. Kada isa sa aton nagpagusto kung ano ang iya luyag himuon. Pero siya ang ginpaantos sang Ginoo sang silot nga para kuntani sa aton tanan. Gindaog-daog siya kag ginsakit, pero wala gid siya nagreklamo. Pareho siya sang karnero nga ginadala sa ilihawan agud ihawon, ukon sang karnero nga samtang ginaguntingan wala gid nagatingog. Gindakop siya, ginukman kag ginpatay. Wala gid sa iya henerasyon ang nakatalupangod nga ginpatay siya tungod sang ila mga sala, nga ginantos niya ang silot nga para kuntani sa ila. Bisan wala siya sing sala nga nahimo, kag bisan wala siya nagpangdaya, ginlubong siya nga daw isa ka kriminal. Ginlubong siya upod sa mga manggaranon, pero kabubuton sang Ginoo nga sakiton kag paantuson siya. Bisan ginhimo sang Ginoo ang iya kabuhi nga halad para mabayaran ang sala sang mga tawo, makita niya ang iya mga kaliwat kag makabaton siya sing malawig nga kabuhi, kag paagi sa iya matuman ang kabubuton sang Ginoo. Kung makita niya ang mga nahimo sang iya mga pag-antos, malipay siya. Nagsiling ang Ginoo, paagi sa kaalam sang ako matarong nga alagad, madamo ang iya pakamatarungon. Magaantos siya para sa ila mga sala. Gani ihatag ko siya ang kadungganan nga para sa bantog kagamhanan nga mga tawo, kay ginhatag niya ang iya kabuhi. Ginkabig siya nga isa sa mga makasasala. Nagantos siya para madamo nga mga makasasala kag magpangamuyo siya nga patawaron sila sang Dios. The word of the Lord. Thanks be to God. Peace be with you all.